Hello mga kadonatics, nako naman, ang pagpunta ni BBM sa Japan, mukhang may lihim silang tinatago. Bakit mga kadonatics? Tinanong kasi si Claire about nito. Kasi mga kadonatics, inilihim ito at hindi ibinalita sa mga media sa Pilipinas ni hindi nila alam. Mainstream media hindi alam ang pagpunta ni BBM sa Japan. How come? Usually kasi nangyayari mga kadonatics, pag may isang liderato, especially ang presidente mga kadonatics, pag pupunta yan ng ibang bansa, may press conference pa yung nangyayari, briefing, shall we call it, or few days before ang departure mga kadonatics, may announcement na yan. Pero ito, alam nyo ba, nakapunta na si BBM sa Japan, saka pa sinabi nila. Ano kaya ang meron? Di ba? Nakakabahala mga kadonatics. Bakit? May ugong-ugong kasi na si Tatay Digong papuntang Japan. At eto, may lihim na papuntang Japan itong si BBM. Ano kaya ang nangyayari doon? Well, mga kadonatics, alamin natin. At saka, panoorin natin yung interview ni Claire Castro. Kung bobo man ako, mga kadonatics, mas grabe na to si Claire Castro. Pakinggan natin yung mga sagot niya, mga kadonatics. May window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan. Parang hindi ko po naitanong kanina. Pasensya na kayo sa tawa ko mga kadonatics. Pero sino namang hindi matatawa nito? Spokesperson ka ng palasyo at hindi mo alam kung sino-sino yung kasama, yung entourage ng Pangulo. Nakakabahala nga talaga kadonatics. Or hindi niya talaga alam na pumunta din si BBM sa Japan. Baka sinabi lang doon na, i-report mo dyan na andito na kami sa Japan or something like that. Grabe. Di ba? Nakakabahala nga talaga. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung maliit or konti lang? Ha? Saan yung tama mga kadonatics? Mukhang konti ata, no? Wala na talaga sa katinuan itong si Claire Castro. na kasama po ng Pangulo pa. At bibigyan ko po kayo ni Talia kapag nabigyan po ako. See? I told you. Wala talaga siyang kwenta dyan. Parang inilagay lang siya dyan for the sake of attacking sa mga Duterte mga kadonatics. Wala na siyang silbi. Sabi nga ni Panelo noon mga kadonatics, hindi nagko-communicate itong si Castro at ang presidente. Kung ano yung sinasabi ng presidente, iba din yung sinasabi ni Castro. At totoo nga mga kadonatics, isa kang spokesperson, tapos hindi ipinaalam sa'yo na pupunta yung presidente sa ibang bansa, then there's something wrong with you. Hindi ba? Hindi ko po nahingi. Patay na tayo dyan. Patay. Next question, Ivan Merina, GMA News. Yusek, before I go to my question, just one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na-withhold itong mga information na to na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? No, wala I po. mean, we were told about it until today that you said na nakaalis na po. Which is unusual because usually when the president goes on a foreign trip, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, nabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Nako, napaka-liar talaga. Biruin mo, pati media na mga kadonatics, pinasinungalingan pa. Media na nga, sila yung nagre-report. At hindi nga na-report mga kadonatics, di ba? So, anong pinasasabihin ni Claire Castro na-report daw? Nako naman. Hindi po. Hindi naman po siguro na meron po ako nakita sa isang Dito mga kadonatics, makikita mo talaga dito yung reaction ni Joseph Morong na sabi niya, parang sa isip niya wala talagang kwenta tong spokesperson na to. Natatawa na talaga siya dito mga kadonatics. news. Kung saan po nakapagbigay ng impormasyon. Opo, coming meron from naman BTA, po. but not officially from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Ganun pala mga kadonatics. Tanungin mo pala si Claire Castro kung anong nangyayari sa Malacanang. Hindi pala sila na mismo ang magbabalita. Nako naman, napaka-bungok talaga. Kung hindi siya tatanungin mga kadonatics, walang i-report. Hindi ba mismo dapat yung spokesperson magsasabi na kung anong nangyayari sa bansa, anong nangyayari sa Malacanang. Ngayon lang. Tingnan mo. Kahapon, Reaction ni Joseph Morong, tingnan yung mga kadonatics. nag-press briefing tayo kahapon. Wala po tayong siguradong tugon para dyan dahil ito naman po talaga in-schedule because of the expo. Okay. Para sa pavilion na pinagmamalaki ng Pangulo. Okay na lang.
Aminadong disappointed talaga mga kadonatics. Makikita mo talaga sa mukha niya na, ay nako, wala talagang klaro itong si Claire. Akala ko ba Claire? Anti-Claire pala mga kadonatics. Nako naman, sobra na talaga ito si Claire Castro. Ano sa tingin nyo nangyayari mga kadonatics? Alam naman natin talaga na walang silbi itong si Claire Castro. At ngayon, napatunayan pa mga kadonatics na hindi talaga sila nagko-communicate at wala talagang pakialam yung presidente sa kanya. Hindi niya alam. Ay, nako naman. Nako. Basahin natin yung mga statement mga kadonatics. Comments ng mga kadonatics natin. Wala siyang alam sa lakad ng presidente, pero sa lakad ng mga Duterte, alam na alam. Di ba? Totoo yung mga kadonatics. Prampulong, Baste Duterte, Kitty Duterte, pati yung asawa mga kadonatics ni Tatay Digong, si Sara Duterte, updated siya. Pero itong si BBM, nako, hindi pa. Ay, baka sinabihan lang mga kadonatics na nandun na sa Japan, di ba? Grabe, nasobraan na talaga. Makikita mo talaga na useless talaga yung pagka-spokesperson niya dito mga kadonatics. And, something is fishy. Yes, bakit mo ililihim? Isa kang head of state. Kung pupunta ka ng ibang bansa, dapat ang buong Pilipino nakakaalam yan. Mismo yung media natin mga kadonatics hindi alam na ganito palang nangyayari ngayon. Pumunta pala si BBM sa Japan. Nako, nung araw na mismo mga kadonatics nalaman nila kasi, ayun, tinanong si Claire Castro ko, hindi pa tinanong, hindi nila alam. It's probably a negotiation para hindi tanggapin si FPRRD. It is possible mga kadonatics, it's possible talaga. Na may lihim na konbong nangyayari. Maugong pa naman na si Tatay Digong papunta doon. If interim release be granted mga kadonatics. Poor, unbelievable. Ay nako naman, playing safe daw. Di ba? Ganito yung spokesperson natin ngayon, walang credibility mga kadonatics. Ano ba talaga yung purpose ni BBM doon? Well, panoorin natin yung short part lang ng DZAR video mga kadonatics which they tackle about BBM's going to Japan. Eto. Papapansin natin ngayon mga partner sobrang busy niya. Hindi lang si Banat Bay ang napunta ng Japan. Okay? Nasa Japan din si Marcos. Kasi kinakausap niya nga daw ang Biglaan daw yan, partner, biglaang desisyon yan. ang Japan para nga daw sa magkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Bakit may biglaang biyahe yung presidente mga kadonatics? Di ba? That is unusual talaga. Unless if it is emergency mga kadonatics. Pero anong nangyayari ngayon sa bansa? At sa Japan, wala namang emergency mga kadonatics. Ang may emergency ngayon, alam nyo ba? Yung sa Israel at saka Iran. Ang daming mga Filipinos doon na OFWs na stranded. Pero walang repatriation mandatory mga kadonatics hanggang ngayon. Ewan ko ba? Sabi nga ni Sara Duterte sa Australia na hindi man lang naghahanda itong si BBM sa nangyayari ngayon sa Israel at saka Iran. Di ba? Ganyan ka-incompetent siya. May trabaho naman mga Pilipino. Bigyan pala ng trabaho mga Pilipino. Kaya pala andun siya. OFW, bigyan mo ng trabaho. Tapos sabi niya na, may trabaho na mga Pilipinos doon niya. Wala talaga. Una niya yung pagpasyal niya sa Japan kaysa tong asikasuhin yung gera sa Israel at Iran. Okay, Maiuwi yung mga FW. Oo, tapos ito pa nga. Alam niyo sa panahon ni Tatay Digong noon, sa pandemic mga kadonatics, may repatriation talaga yung mga OFWs at thousands of OFWs mga kadonatics ang naiuwi. Pero ito lang isang bansa lang mga kadonatics, nahihirapan pa. Anyway, watch the full interview mga kadonatics or podcast ng DZAR sa YouTube channel nila. Doon mo makita yung full talaga mga kadonatics. Hindi natin uubuson yung 20 minutes or 19 minutes mga kadonatics. At eto, okay, pumunta si BBM sa Japan. At humingi daw ng investment mga kadonatics. Nako! Ang sabi niya doon sa report mga kadonatics, ang pera is to build for better infrastructure. Better nga. Better talaga mga kadonatics. Baka bitter. Eto, panoorin natin. Kunti lang ito mga kadonatics. Short video. Basahin natin mga kadonatics. Naudlot na pagnanakaw. Bakit? Well, Marcos Jr. mga kadonatics vows
better Philippine infrastructure after talks with Japan tourism leaders. Wow! Oh, nag-promise pala itong si BBM mga kadonatics to build a better infrastructure. At anong nangyari? Hindi pinautang ng Japan. Bakit? Well, mga kadonatics, 3 years na. Wala pang magandang infrastructure. Tapos sasabihin mo sa gobyerno ng Japan na build a better infrastructure? Alam mo naman natin mga kadonatics, yung mga flagship projects ni Tatay Digong under Build program, karamihan doon partnered with JICA, Japan Corporation mga kadonatics. At talagang alam na nila kung anong nangyari sa bansa ngayon. Oo nga, no? Ibinalita nga to sa Japan mga kadonatics yung gold bar na ibinenta sa Hong Kong. Kaya, yeah, they are fully aware. So, what do you think mga kadonatics? Comment down below kung ano yung talagang pakay ni BBM papuntang Japan. Also, anong masasabi nyo ka Claire Castro na hindi niya alam papunta na pala sa Japan si BBM? Comment down below, babasahin natin yung mga kadonatics. Thank you so much. God bless you all the time mga kadonatics. Take care and subscribe pala. Bye-bye.